Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Hermes mo yata nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas.
proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Usang nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades at mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino. Labi na ang mga istihanon. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan ang mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kauswagan ang mulupyo. Puro Himang Rao HST. Yan na aanhiyan yung mga kasugbo sa Philippine Information Agency. Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga agenda hautso nga napapanahon ngan sadang pagtagdon. Eastern Visayas, habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Dole tupad workers naghatagin serbisyo ha balik eskwela han DepEd. Brigada Eskwela han Northern Samar, suportado han magkandurodilain nga sektor. Department of Agriculture ginlibot ang Tacloban City Public Market hapag siguro han 50 pesos nga presyo han bugas. Libre nga Wi-Fi access point sa Sinirangan Visayas, masobra na 2,000 ang ginabrihan, sumala han DICT. Responsable nga dive tourism, ginduduso para ha Sugod Bay.
LGU Llorente, nagpapakusoghan food security, ipinaagihan hardin sa barangay program. 266 milyones pesos nga pondo ginihingitahan DPWH para han retrofitting han Biliran Bridge. PIA 8 nga National Anti-Poverty Commission nagpirmahay hin MOU para advokasya ng impormasyon bahin poverty reduction programs han gobyerno. Haratsada Balita! 11 nga LGUs han segundo distrito han Leyte gindeklara nga ada stable internal peace and security condition. A News and Information Center, zero fees han land bank han tira nga online government payments igin patuman na. Second tranche sa minimum wage rate sa Sinirangan Visayas epektibo pidahan Hunyo 1 sumalahan RTWPB 8. A istorya panlawas, prostate cancer, pag-iistoryahan. Mga detalye, hanaton mga balita, masunod na! Ini ang Armonica 19 na edisyon ng Season 2 ng Agenda 8. Hinautunta na ada kamuha maupay na kahimtang na. Ako, Frederick Homeres. Ini ang angonsyahan nga edisyon para hambulan han Hunyo. Hawaray lakay nga panahon, aada na kita katungahan tuig. Salamat ng iyo padayon nga pagkarawat han mga balita nga impormasyon. Ako, Steffi Liborios. Tutok permi amon kada semana nga edisyon han Agenda 8. Nan permi niyo makikita ng Facebook pages han Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, Aegis Pinosa. Ang Agenda 8 ini masusundan ang mga estasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, ng 94.5 DYRK Radyo Calgara, Hakarigara Leyte. Ini hi Jane Sanyalugay, ini ang iyo. Agenda 8, Year 2. Agenda House! Dole tupad workers naghatagin serbisyo habalik eskwelahan DepEd. Adan report ni Rian Arintuhan PIA Eastern Visayas. Mabalik na mga eskwelahan ang mga kabataan para han bag-o nga hugna han tinuig nga pag-aram. Ngani, ang Department of Education o DepEd kabulig ang durodilain nga mga ahensyahan gobyerno o pod ang pribado nga sektor in burublig nga nagaandam agud masigurado nga ang kada eskwela in masulod na talwas, malimpyo ngan huyayag nga eskwelahan. Kabulig ang DepEd ang Department of Labor and Employment o Condole diin 10,445 nga mga tupad workers inigin pasarang ha mga pampubliko nga mga eskwelahan. Hirain kabakyang ha brigada eskwela ha paglimpyo, pagpintura ngan pag-ayad han mga nagkaruruba nga mga gamit sa eskwelahan. Iniin kaparte han inisyatibo nga nasuportahan direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga upayon ang resulta han paghibarohan kada bata dungan liwat ang paghatag hinayuda ha mga nagkikinahanglan nga mga mulupyo ilabi na ang mga kag-anak. Hi Lawrence Paragas, usa nga tupad worker, nagpapasalamat ni gayon nga makabulig han brigada eskwela ha Northern Tacloban City National High School. Mas maupay kay sugad ang mga nagbrigada, mas napapadalian nila trabaho tungod amon nga sa pangan kung may da nimo enrollee sugad imo anak pwede mo gyapig layon tungod ang tupad. Salamatan dole nga intagang kami opportunity nga magkamayadahin trabaho samtang waray pa income. Sumalahan DepEd, masobra 980,000 nga mga kabataan ha pre-elementary, elementary, high school ngan senior high in ginlalauman nga magkakabalik ka eskwelahan yana nga Hunyo 8. Para kan Jenaline Amago, aniya paghibulig katupad in dako nga butang para haiya may tungod kay nakabulig na hiya ha brigada eskwela nakahigayon pa hiya nga makabiling hinkwarta pagsuporta haniya mga anak nga nangingiskwela. Kung pa ini haamon kay dako ni nga bulig para maka-provide gihapon it mga amon mga estudyante tera panginahanglan so galit mga school supply. Tikang ha PIA Eastern Visayas, Brian Arinto, ini ang iyo Agenda ha 8. Brigada Eskwela ha Northern Samar suportado han magkaduridilain nga sektor. Ang detalye hini nga balita igahatag ni Eileen Diaz han PIA Northern Samar. Naging manilampuson ang ginbuhat nga pagtulang sa Brigada Eskwela 2026 kum risk assessment and hazard mapping sa DepEd Division of Northern Samar nga ginbuhat sa Municipal Covered Court sa Bungto sa Bubon.
Sa ilarom san tema sa yan ang atuig 2026 nga bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kayusan at kaalaman, gintagan bugat ang suporta san magkadurdilaing nga sektor san komunidad tikang sa lokal nga pangobyernohan nga da san pribado nga sektor ngan magkadurdilaing nga ahensya san gobyerno. Ginpahayag ni DepEd Northern Samar nga ang Brigada Eskwela in mandato tikang sa Bawbaw nga ginbubuhat kada tuig antes magtikang ang klase. Ugaring, yan na gindugtong ang risk assessment and hazard mapping para masiguro ang seguridad sa mga kabataan dida san palibot ngan sulod san eskwelahan. Ngaan Brigada Eskwela, hindi ila para san pagpakaupay san istruktura san eskwelahan, ang paglimpyo san palibot, pagtindog sin pader, pero ada ang hilarom nga pahulugan sin pagpukaw san espiritu san volunteerismo, ang pagpaambit san hiagi, paghalad san kalugaringon para san kaupayan san kabataan. Gintagan doon ni Governor Harris Christopher Unchuan sa iya mensahe ang ginbasa ni Vice Governor Clarence Dato ang kaimportante sa Brigada Eskwela nga ini dili la simple nga bayanihan pero pamuhunan para san maupay nga kabubuhason san kabataan. Nan iya dayon nga gindayaw ang kamaistrahan ngan empleyado san DepEd san sakripisyo ngan paghalad san kalugaringon para san mga eskwela. Kaparte san programa ang pagperma san commitment of support sa tanan ngan mga stakeholders nga na seremonya sin paghatag sa mga donasyon materialis para sa mga eskwelahan tikang sa probinsya ngan pribado nga institusyon. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Department of Agriculture, hinlibot ang Tacloban City Public Market hapag siguro ang 50 pesos na presyon bugas. Ang report tikang ka Jasmine Kate Agosto ang PIA Leyte. Nagdumara in surprise inspection sa Tacloban City Public Market ang Department of Agriculture o DA kaupo ng iba pa ng mga kasugbong nga ahensyahan gobyerno agud masiguro kung nasusunod 50 pesos nga price ceiling kapag baligya hinimported nga bugas nga ginpapatuman sa COVID 30 ka adlaw. Ang pagbutangin 50 pesos maximum nga presyohan kada kilohan imported nga bugas inanunuyo nga maprotektaran ang mga konsumidor kapag itaasan presyohan mga paraliton. Ginpangunahan ni DA 8 Regional Executive Director Rodel Macapanias ang pag-inspeksyon sa merkado ngan personal niya nga ginpaintindi ha mga parabaligya ang importante nga mga probisyon han Executive Order number 118 nga ginpirmahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Naghatag gihapon pahimatngon ngan giya hi Macapanias ha mga nakit-an nga nagtalapas adto nagbaligyahin lapos sa ginmando nga presyo samtang ginpahinomdom gihapon na era ang Republic Act number 7581 o ang Price Act antes magpagawasin mga sanksyon ha sunod nga inspeksyon. Labot lahan presyo, gin-inspeksyon gihapon ang label colors sa mga bugas, agud mabuligan ang mga konsumidor nga madali mahibaruan ang kalidad ngan klasifikasyon han era ginpapalit nga bugas. Nagpasalamat naman gihapon ni Macapanias ha positibong reaksyon han mga parabaligya nga nagsaan nga magsusunod han balaod. Ginaagat gihapon ng DA ang publiko nga i-report ang mga otoridad kung may ada pa na ramakit-an nga iba pa nga mga pagtalapas han mga presyo ha era lokal nga merkado. Nagawas na antipera nga aton mga retailers in aware. Pero pira gihapon naton call an attention na nagawas din talaga era aware na sabi na Executive Order 118. Ini nga tanan nagproblik para han aton inspection with the intention of really ensuring full implementation or enforcement of the Executive Order 118. Una, kinagihin taktong impormasyon na nare-receive ang aton mga retailers o mga nagbabaligyahin ng bugas. Kay I don't think sugad kada po ito na magbabiolate kung maaram na naman hira na may ada sugad na experience sa talaw. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, ini ang iyo agenda Ha-8. Libre
libre nga Wi-Fi access points sa Sinirangan, Visayas, masobra na 2,000 ang ginabrihan sumalahan DICT. Diyan detalye kan Alit Reyes, Han PIA Native. Happy nakauring ang implementasyon ng Free Wi-Fi for All program ang Department of Information and Communications Technology. Maabot na 2,096 ang free Wi-Fi sites ang ira na konektaran din niya Sinirangan, Visayas. Lakip na din niyan masobra 300 nga mga eskwelahan nga natauran ng libre nga Wi-Fi ang mga probinsya Leyte ngan biliran. Iniagod mas mapairolipot ang digital divide ang mga komunidad, hilabi ang mga tayaw nga lugar ngan mas matagan, mas madagmit nga komunikasyon aton mga komunidad ngan gobyerno hamag kanilang nga sektor sugadan edukasyon, panlawas, ekonomiya, transportasyon, disaster response ngan damo pangaiba. Formal naging lansar ang free Wi-Fi for all durante an opening ceremony hankan ng DICT National ICT Month Celebration hapanguna ni DICT 8 Regional Director Melvin Carlo Baroa. Haluyo ang pagkilala ang hayan nga panahon ang pagkamay-adahin masasarigan nga internet connections inusa na nga panginahanglan at panadlaw-adlaw nga mga buruhaton. We celebrate a monumental milestone for the department. This is actually the 10th anniversary of the DICT. For the past decade, DICT has been dedicated to carrying out its mission of transforming the Philippines into a digitally empowered nation. Here in Eastern Visayas, that mission has been a deeply personal mission. Gusto po natin talagang tulungan. Nakikita po natin na very prone tayo sa mga climate changes and of course typhoons. Kaya po pinagbutihan po namin dito sa DICT na magkaroon po, lalo na po yung mga communities located at remote isolated areas, magkaroon din po sila ng access sa mga infrastructure or technologies that would allow them to be connected to the main society. Ang Free Wi-Fi for All program in panguna nga programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga otorisado ilarom han Republic Act No. 10929 nagahatag libre, malaksing ang secure nga internet access ha mga pampubliko nga lugar sugadan mga buhatan ng gobyerno, pampubliko nga eskwelahan, mga ospital, plaza ngan mga transport terminals. Kaya nga Philippine Information Agency Leyte ni Alit Reyes ini ang EU Agenda Ha-8. Responsible nga dive tourism giduduso para Sugod Bay. Adian detalye kan Bong Pidalino han PA Southern Leyte. Matagutlo ilaw sa tinaw nga kadagatan sa Sugod Bay ang mga ningsaw mga divers na kasudong sa labong nga mga coral gardens nakatagbo og mga pawikan naglangoy-langoy og nakakitag duot sa mga isda nga nagpanud-anod lang sa sug. Alang sa kadaghanang mga diving enthusiasts nga nangapil sa tulok adlaw nga Sugod Bay underwater experience, ang maong kalihukan dili lamang adventure kundi nagpahinumdom nga angay ang pinga ng kinayahan ilawom sa dagat aron padayon nga makadani sa mga lokal ug langyaw nga mga bisita sa Southern Leyte. Sa opening program dito sa Peters Dive Resort sa lungsod sa Padre Burgos pagka Mayo 20, ang mga gipadangat nga mensahe nagsentro sa maong punto ang panawagan sa responsible tourism o environment conservation. Kinahanglan panalipdan ang marine ecosystem aron kapahimuslan sa masunod nga kaliwatan sa umaabot pa nga panahon. Nagkanayon si Vice Governor Rosa Emilia Mercado. As your Vice Governor, I want to emphasize that our goal must always be tourism through protection. We must remain firstly committed to preserving this fragile ecosystem so that the vibrant, breathtaking paradise we enjoy today remains pristine for the generations of Southern Leyteños. Si 2nd District Representative Christopher Sunyap midason sa panawagan alang sa sustainable tourism. Niya pa nga gipanalipdan nato ang mga bahande ilawom sa Sugod Bay bisan pa man gihanyag kini sa kalibutan aron matanaw. Crown jewel sa among lugar, no? Kaya ang among lugar sa Southern Leyte puno sa mga natural resources, especially natural habitats ng mga pandagat ng mga matawag na ito, mga jewels dinamo. So kami, we are being protected. At the same time, we want to show the world that what we have here is a crown jewel. Samtang si DOT-8 Regional Director Karina Rosa Tiopes may hisgot usab sa shared responsibility sa mga stakeholders aron masustenihan ang industriya og nga mulahotay kini ngadto sa atong mga anak
ug sa mga anak pagyud sa atong mga anak. We're so gifted, and it is our moral duty, tayong lahat na nandito ngayon, to make sure that this gift from God will masustain through the years, so that in the future they will still be able to enjoy what we are enjoying today. Ang Sugod Bay Underwater Experience nga gipagayon gikan sa Mayo 20 hangtod Mayo 22 gipasiugdahan sa Department of Tourism Regional Office o hugot nga gipaluyhan sa provincial government. Nakip sa mitambong sa opening ceremony o sa tulo ka adlaw nga kalihukan, mao sila si Padre Burgos Mayor Maria F. Crispina Publiti, Vice Mayor Hermenegildo Culpa, Provincial Tourism Officer Nedcar Garbes, Mayor Lucia Asturga sa Daram Samar, pipila ka mga DOT Regional Directors o kapin sa duha ka dosina nga mga divers gikan sa lanlaing dapit. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Agenda Ha-8. LGU Llorente nagpapakusugan food security pinaagyan hardin sa barangay program. Detalye hini nga balita ighatag ni Bigong Ban han PIA Eastern Samar. Inlunsadan gobyerno lokal han Llorente ha probinsya han Eastern Samar ano sa nga community program nga nagtutuyo mapakusog ang food security nga makabulig ang mga pamilya pinaagi han pagtanom hinutanon hatag sa nga barangay Habungto. Iginlunsadan Mayo 29 ha barangay Antipolo ang hardin sa barangay. Nusa nga inisyatiba nga naghahatag higayon ha mga pamilya nga makaproduser han ira ka lugaringon nga pagkaon pinaagi han backyard gardening ng communal gardens. Siyahan nga nakabenepisyohan programa ang 117 nga residente han barangay Antipolo tiin nagpartisipar hira ha pagtanom petchay seeds nga seedlings sa communal garden han barangay. Sumala kang Mayor Christine Cardona, labaw pahan pagtanom hinatanon ang katuyuanan ng programa tungod kay ginta-target liwat hini ang pagpakusog han kapasidad han mga pamilya nga makapagproduser han ira panginahanglanon ha pagkaon. Ni kada barangay ang bugos nga Llorente pagkakamay dahini. Tapos sa datong programa, ang halos nga tanan ang mulupyo. At mga beneficiaries matatagan hini nga programa. Para masuportaran ang ira pagpadayon ha pagtanom, makakarawat in 2,000 pesos nga insentibo ang mga partisipante nga pamilya katapos makumpleto ang planting and harvesting cycle. Ipapatuman ang hardin sa barangay pinaagi ang Office of Municipal Agricultural Services ng Public Employment Service Office o PESO. Target ang lokal nga gobyerno nga mapahaluag ang programa nga duha nga tanan nga 33 nga barangay han Llorente nga mabenepisyuhan ang masobra 4,500 nga pamilya. Nagpasalamat naman si Municipal Agricultural and Fisheries Council Chairperson Merlita Aliada nga nagsiring nga dako ini nga bulig para ha mga parag-uma nga mga pangnimalay nga nangangailangan hin pagkaon. Nakita mo nini pagpasalamat din nga programa nga nahingan-hinha ako. Samtang padayon nga ginpapahaluag ang programa nga naglalaom man lokal nga gobyerno nga diri la mga hardin ang matubo kundi pati ang kultura nga paginandam nga paginmadurutuhan mga komunidad hapag siguruhan pagkaon hadtag sa nga pamilya habungtuhan Llorente. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Kumban, ini ang iyo. Agenda Ha-8. 266 milyones pesos nga pondo hinihingitan DPWH para han retrofitting han Biliran Bridge. Ang report tigahatag ni Rodrigo Victoria had PIA Biliran. Padayon ang mga lakang sa Department of Public Works and Highways o DPWH aron masiguro ang kaluwasan ug pagpadayon sa transportasyon pinaagi sa Biliran Bridge. Sa presentasyon ni Engineer Erwin L. Antonio, District Engineer sa DPWH Biliran District Engineering Office atol sa first semester Biliran Information Officers Network meeting sa DPWH BDEO Conference Room niadtong Mayo 28, iyang gipatinaw ang samtangang kahimtang sa tulay ug ang mga plano alang sa dugang solusyon.
Matod ni Antonio, 30 ka milyon ka pesos lamang ang lawat nga pundo alang sa gilayon nga pag-ayo sa mga nagubang still members sa ilawom sa Biliran Bridge nga namatikdan sa miaging inspeksyon. Gipahibalo usab ni Antonio nga human sa mga pag-ayo ug assessment, misa ka na ang allowable load sa tulay gikan sa temporaryong 5 tons ngadto sa mas taas nga kapasidad depende sa matang sa sakyanan. Samtang nagpadayon ang validation sa kapasidad sa tulay, nangayo ang DPWH og 266 ka milyon ka pesos alang sa major retrofitting aron mapalig-on ka kini ug makadawat og mas bugat nga karga. Kaya nga we also requested mid presentation to request for total retrofitting of the bridge para ma-increase natin into 20 back to its original kay yung tulay natin kasi way back 1976 pa. So it's already 50 years old. Ang sabi nila may metal fatigue na, ganito, but if ever we can make a sort of retrofitting process massive, we are requesting for around 266 million. Dugang paniya, giuna usab sa gobyerno ang plano sa pagtukod 2 ka bilyon ka pesos pinaagi sa pundo gikan sa Asian Development Bank. Gilauman nga mahuman ang proyekto sa tuig 2032 samtang pagapreserbahon ang samtangang Biliran Bridge isip usa ka simbolong estruktura sa probinsya. Dugang pa, hapit na usab mahuman ang kasamtangang mga upgrading o rehabilitasyon nga gihimo sa Biliran Bridge. Gilauman nga napalig-on nga estruktura makatampo sa mas taas nga level sa kaluwasan, mas maayong konektibidad ug mas epesyenteng paglihok sa mga residente, biyahero ug mga negosyante nga nagasubay sa maong ruta. Nagpakita usab kini sa padayon nga paningkamot sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpalig-on sa mga kritikal nga infrastruktura sa nasod ug pagsiguro sa mas luwas ug mas lig-on nga mga transport link nga nagdugtong sa mga probinsya sa Biliran ug Leyte. Sa pagkakaron, padayon ang paggamit sa barging system alang sa mga overload nga kargamento samtang gihulat ang dugang pundo alang sa retrofitting ug ang umaabot nga parallel bridge project. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Ha-8. PIA 8 nga National Anti-Poverty Commission nagpirmahay hin MOU para advokasya nga impormasyon kabahin poverty reduction programs han gobyerno. Adin report ni Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Agud mas maparuhugot ang koordinasyon habot ni National Anti-Poverty Commission ngan Philippine Information Agency Dinherion 8 usa nga Memorandum of Understanding o MOU ang ginpermahan han mga tinaglawas sa duha nga buhatan ng gobyerno. Durante pinakasyahan nga talakayan ang mga merngarisda ang ginbuhat a budget hotel han syudad. Panuyuhan MOU para mas epektibo nga maipasabot ang katawan ang mga programahan gobyerno nga makabulig pagbaton han kakablasan din ha aton rehiyon. Haginbuhat nga ceremonial signing gindigon han NAPC pinaagi kan Roxanne Ladlad, Development Officer 3 an mahinungdanon nga papel han PIA ha pagpapasamwak pinaagi han magkalain-lain nga media platforms. Tingin ko maganda if we can strengthen our collaboration at saka kami rin para maging mas enhance yung presence namin sa ground kasi this is what we need to be known dito po sa baba. At the same time po ay magkaroon kami ng continuing linkage kasi established na ma'am. So we only need to enhance and maintain po at saka e-expand sana. Kaparte hanggang kasarabutan ang pagdumaren press conference ngan forum kaupod ang mga benepisyaryo kada quarter han tuig. Tikang ha PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo Agenda Ha-8. Tunat sa balita yan na, 11 nga LGU sa segundo distrito han Leyte nga Santa Rita ha Samar gindeklara nga aada ha stable internal peace and security condition. 48 kilowatt nga solar power system ha PRO8 gininauguraran. 30 million regional warehouse project han Red Cross sa Sinirangan Visayas pagtitikangan na. Ang detalye hini nga ratsada hin mga balita masunod na. Ratsada Balita!
Opisyal nga ginideklarahin 11 nga munisipyo ang segundo distrito ng Leyte kumuha state of internal peace and security condition. Ang deklarasyon ay nagkikilala han mamurayaw nga sitwasyon hindi nga mga bungto ngan libre na ang mga pwersa at insurhensiya ngan mga kasamok nga nakakabalaw ng seguridad ng lugar. Lakipan bago nga gideklara nga ada stable internal peace and security condition amo ang mga bungto han Barugo, Kapuokan, Dagami, Dulag, Mayorga, MacArthur, Hulita, La Paz, Pastrana, Tunga ngan Tabon-Tabon. Malakan Tabon-Tabon Mayor Efren Redonia, dako nga butang para niira gute nga bungto nga maging hulos na ang kamurayawan agud pa man mas nga umursa pa ang ira bungto. If there is peace and order in any municipality, automatic itong investors na sa loob. Kaya wala magninegosyo kung bisan diin ng munisipyo kung na masamok ito na sa when I assume my first at sa mayor na kung yung prioridad ng alimento na pasadaan. Waray nang ina makikita ng barangay from the population going to the barangays outside of the population na really concrete at kalsada. Mga kasamang ito natin mga munisipyo. Yung tatagan na rin yung diri na kaya nila population. Ang importante niya kung makamarket roads na ito, magkaihim nga ito. Parang hirap mamuligan para itong hirap ng transport at hirap ng transport. Dakong gihapon na naging pasalamat han iba pa nga mga mayors han iba nga bungto hini nga bago nga deklarasyon hapag siring nga iniin makakagduso hinduga nga investments san ira bungto ngan mas makakaorsa pa ni ekonomiya ngan panginabuhi han ira mga mulupyo. Nagpirmahay gihapon in Memorandum of Understanding aton mga LGU kaupod din Philippine Army ngan han iba nga mga stakeholders hapanuyo nga mamentenar ang kamurayawan hini nga 11 nga bungto. Tiya nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini Alex Reyes, ini ang EU Agenda Ha-8. Ratsada Balita! Gindeklara ang bungtuan Santa Rita Samar nga Stable Internal Peace and Security Condition o SIPC di daan ka-25 Mayo nga usa nga dako nga pitad para ang padayon niya kamurayaw seguridad ng kauswagan hang bungto. Haminsay ni Santa Rita Mayor Jessica Michu iya gimpasalamatan ang suporta ng kooperasyon han iba-iba nga sektor ng partner agencies nga nagbulig base maangkon ang SIPC declarations. Sumalaha alkalde dako ini nga dungog para ang bungto nga padayon ang irang mga programa sugad ang barangayan nga gimbubuhat kada Huwebes base badara at serbisyo gobyerno kadtuha mga barangay kaupod ang 63rd Infantry Battalion had Philippine Army. Dako po ini nga karangalan, dako po ini dungog nga ginahatag. Papadayon po namon ini kay may adaman po kami ginihimo nga pitad didiha amon ha local government unit usa na po dida iton answer ana kung ginyayakan ang baranggayan. Ginsaring liwat han alkalde nga una makuri makabot ang pipera nga aplan ng coastal barangays tungod ang problema sa seguridad. Pero yan na, damo na ang mga barangay nga may akses sa kalsada pinaagihan mga proyekto han lokal nga gobyerno para masiguro ang kamurayaw ng kaswagan sa Santa Rita. Dugang pa ni Mio Chu, ginlalauman liwat ang lokal nga gobyerno nga mas damo pa ang mamuhunan ng negosyo nga masulod habungto tungod ang mas malinawon nga kaimtang. Natapos ang programa pinaagi ang pagpirmahan Memorandum of Understanding ng Pledge of Commitment and Support sugad man ang simbolo nga dab-letting ceremony. Tika nga PIE Summer Droma ini ang iyo Agenda Ha-8. Kumusuportahan mapitadan gobyerno nga makaimit-imit sa paggamit ng enerhiya nga mapreserbar ang kalibungan, formal na gin-inauguraran ang bago nga na-instalar nga 48 kilowatt solar panel system ha PRO8 headquarters Camcang Leon, Palo Leyte. Inisyatibo ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director han Police Regional Office 8 ang na-instalar nga 48 kilowatt nga solar power system in equip inihin 40 kilowatt hour battery storage capacity nga nagkukumponerhin 56 units han 610 watt solar panels. So as we formally integrate this facility, may it stand as a symbol of innovation, progress, and our shared responsibility to build a more sustainable future for the PNP and the communities we serve. Ini nga proyekto imay tulo ka phase ngan ini ensyahan pala nga phase ug nagkatidad nahin por lo menos 2.4 million pesos. Ipinaagi hini makakatipid ang kampo hin por lo menos 40,000 pesos kada bulan nga kabaraydan ha kuryente. Samtang gindayo naman han National Police Commission din ha aton rehiyon kadungan han pag-aghat han ibang police stations nga sundon ini nga niginpitadan Police Regional Office 8. So we really commend yung
PRO for coming up with this initiative. And we also encourage yung mga police stations natin, yung mga police officers to follow yung sinabi kanina ni General Campoy na kung maaari, we really adapt yung mga solar system. Tika nga PIA Eastern Visayas para Ratsada Balita. Sol Alarcon, ini ang iyo agenda ha-8. Ratsada Balita! Pagtitikangan na ang Philippine Red Cross Tacloban Chapter and 30 million pesos regional warehouse project kini naging sa suportahan ng gobyerno ng New Zealand. Gin pangunahan mismo ni New Zealand Ambassador Catherine Rosemary McIntosh ang groundbreaking ceremony ng PRC grounds sa siyudad ng Tacloban. Kaupo ni PRC Secretary General Gwendolyn Pang, PRC Tacloban Board Chairman Martina Jimenez, mga Board of Directors ng Red Cross Volunteers. Ang pasilidad kung makumpleto na in magahatag hinmarigon nga repository para ang mga relief supplies nga pwede dayon mapagios kauman ang mga bagyo o anuman na kalamidad o emergency ago diretso may padangat ngadto ang mga apektado nga mga komunidad. Ginihingita pa nga kung dinhi na nga daan nakabutang ini nga mga relief supplies malilikayan gihapon ang maiha nga pagpadara han mga ayuda tikang pa iba nga mga rehiyon. Bringing supply was really a challenge. That's why we should have our own, warehouse or facility here, so that in any eventuality, we can respond easily, quickly, immediately, so that our support to the communities will continue to be relevant to people who are actually in need of our help at that very moment when they need it. Being resilient is good. But if you're not able to help them build back better or regain, the life even better before disaster happen, it will be another disaster. So we don't want that. Now, these experiences made one thing clear. If we are serious enough of protecting lives and reducing suffering, we must continue investing in preparedness long before disaster occurs. And this is one of the investments that we have put in place. Ini nga regional warehouse project in pinag-usa nga inisyatibo habot nga PRC nga gobyerno ng New Zealand pinaagihan kanan Ministry of Foreign Affairs and Trade International Development Cooperation Program. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte para sa balita ini Alex Reyes in EU Agenda ha-8. News and Information Center. Hanyusan Information Center, zero fees Land Bank kapira nga online government payments, ighin patuman na. Second tranche, minimum wage rate sinirangan Visayas, epektibo na didahan June 1, sumalaha Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Tikang Hanyusan Information Center, Adi Hini Lopido, PIA Eastern Visayas. News and Information Center. Ginanunsyo ang Land Bank of the Philippines ang pagkuhan convenience fees kapira nga online government payments sagud mas maging komportable ang transaction han mga Pilipino government agencies mas kabobo nga bayad. Ini insubay ang pagpatuman ng gobyerno ang uplift program o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport haluyuhan na eksperyensyahan na global economic challenges. Sumalan Land Bank waray bayad eligible person to government transactions gamit ang QRPH tinikangan Hunyo 1 to December 31, 2026. Dugang pahan Land Bank na eligible payments in naglalaki panbaraydan of fees a participating government institutions sugadan pili lang nga national government agencies, government-owned and controlled corporations, local government units, water districts nga state universities and colleges kung pagsuporta han mas paspas nga mas convenient nga pagbayad han police clearance, real property taxes, business permits nga iba pa. Sumalakan Land Bank President yang CEO Lainit V. Ortiz, panuyuhan zero convenience fees nga mas maiharani ha mga Pilipino ang serbisyuhan gobyerno. Kung manunumduman, nauna nangagin pahabubaan han Land Bank ang InstaPay transfer fees ha 8 pesos tika nga 15 pesos. News and Information Center. Maupay nga sumat gihapon tikang naman ha Department of Labor and Employment gin pahibaro ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Regional Office 8
ang mga employer nga magkatrabaho sa pribado nga sektor hasinrangan Visayas na epektibo na didaan June 1 ang second tranche ang minimum wage increase sa ilarumhan wage order number RB 8-25. Ang daily minimum wage rate para sa sektor nga ada non-agriculture, non-service, retail establishments nga nag-iempleyohin masobra na pulo nga magtatrabaho in magiging 470 pesos na tika nga 450 pesos, samtang 440 pesos naman ang bako nga minimum wage rate para ada service o retail establishments nga nag-iempleyohin na pulo ubos pa nga mga magtatrabaho upod-nan cottage nga handicraft industry nga agriculture. Ang second tranche nagtutugutan kadugangan nga 18 pesos na umintuhan sweldo hapag parigon han patapod han gobyerno nga mapaunhan ang kaupayan han mga magtatrabaho samtang padayon ang pag-promote ang sustainable business growth ngan productivity ha rehiyon. Ginaakat naman han RTWPB 8 ang nyatanan na employer masiguruhon ang pagpatuman han bago nga wage rate ngan igpahibaro ang mga magtatrabaho at ira makatungod halaro man wage order ngan magburubli paran patas nga panwelduhan productivity ngan inklusibo nga pagunhan han ekonomiya sinirangan Visayas ay larom han bagong Pilipinas. Pikang News and Information Center ang PIA Eastern Visayas ini Hinilda Litlupido ngan ini ang iyo agenda ha-8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkarinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong ha Panlawas ang mga tao. Iyo may babatian ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. Maapay nga oras mga kasangkayan, ako ni Nicole Yabar, magpapadangatan ni Istorya Panlawas yan ang edisyon han agenda ha-8. Pag-istoryan nato ng usa nga sakit nga kasagaran nakakapekto mga kalalakian, inian, prostate cancer. Ang cancer of prostate usahan pinakakomon nga klase ang cancer na nakakaapekto ang kalalakian habugos nga kalibutan. Nahitatabo ini ha prostate gland usa nga gutiay nga glandula nga nahimumutang haubos ang pantog nga nahihimo ang partehan similya. Ang sakit mahimo magtikang hinhinay nga pagtubo nga diri dayon peligroso o mahimo liwat pagin agresibo ngan kumalat ha iba pa nga partehan lawas. Ako naman hi Mary Grace Manado. Ang mga sumusunod ang mga hinungdan o risk factor na consider aman tinikangan asya nagkakamayada ang tawin prostate cancer. Siyahan ang edad, labi na hakalalakian nga sobra 50 anyos. Kasaysayan han pamilya nga may cancer of prostate, mutation na genes sugadan BRCA1 ngan BRCA2. Obesity ngan dire maupay nga estilohan pagkinabuhi. Pagkaon nga damo na pula nga karne ngan mga pagkaon nga hitasan tambok. At tinikangan, bangin wari pa ni klaro ng mga sintomas, kundi samtang nagtutubo ang sakit, mahimo makaabat ang pasyente hinkaliso na pag-ihi, mas pirmi nga pag-ihi, dugo ha ihi o similya, kasakit ha hawak o balakang ngan kapoy. Gindiagnose ini pinaaging mga medical nga eksaminasyon sugad ang PSA test, digital rectal examination, imaging test ngan biopsy. Ang pagtambalan cancer of prostate na depende sa stage ng sakit. Mahimay na pinagan regular nga pag-monitor, operasyon, radiation therapy, hormone therapy, chemotherapy o iba pa nga moderno nga pamaagi. Nakakabulig ang pagkaada maupay nga lifestyle, regular nga ehersisyo, masustansya nga pagkaon nga regular nga pagta-check up para malikayan ini nga sakit. Hinumdumi ang temprano nga pagpahibaro ng pag-ataman han aton lawas amon usa pinakamaupay nga depensa kontra ang mga seryoso nga sakit sugad han prostate cancer. Iyo pala nahibatian ang pinakaorhe nga impormasyon bahin han paghirot ha mga sakit. Naghihinaot kami nga kamoy magpabilin nga himsugan panlawas nga makabulig nga pagkadukwag han aton sosyedad. Magpapadayon kami hapaghatag ha iyo mga impormasyon nga may kalabutan ha mahinsog nga panlawas ngan paunan o malikayan ang mga sakit. Dapat healthy,
Para happy, tikang Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini ni Mary Grace Manado. Nanako naman Hinicolio Bore para Istorya Panlawas. Ini ang Aliyo Agenda Ha-8. Sumat panahon! Igin pasamo kandiwis ti pag-asa, didahan pagtapos, han bulan, han Mayo, nga nagtitikang na ang southwest monsoon o habagat. Hapayag ang pag-asa, naabat na ang suyuy, han habagat, hakatundan nga dapit han nasod. Hapagtikang ang southwest monsoon o habagat, posible nga iniin magdurot sin mga paguran ha magkalain-laing nga parte han nasod. Ang panahon ng paguran, in kasagaran, in nagtitikang kaduha nga bahin, han bulan, han Mayo, o siyahan nga duha kasimana, han bulan, han Hunyo. Ini nga mga paguran, in tukubtub pahabulan, han Oktubre o Nobyembre. Ang mga higayon in paguran, hini nga mga panahon, inusahay, sunod-sunod, nga naabot, hintira kadlaw, sanglit nakakausa, in mga pagbaha o landslides, sanglit din sasagda otro kada publiko at mahugot nga pagbantay. Kundi haluyo ang prediksyon hin mga pag-uuran nga darahan na bagat, may da naman mga higayon nga malinaw ang panahon nga waray uuran nga abatol. Iyan ang tinatawag nga monsoon breaks. Ginbabana-bana gihapon ng pag-asa ang magiging epekto ang nabagat nga dan Super El Nino phenomenon yan ang tuig. Para masunod nga unom kat bulan puti ka nga Hunyo ngadto Nobyembre ginbabana-bana ang pag-asa nga may ada siyam ngadto ha 13 nga tropical cyclones o bagyo ang pwede maporma hasakop ngan makasulod ha Philippine Area of Responsibility. Hapag kaya na mayadan na upat nga bagyo nga nakasunod na Pilipinas nga nang pinakaurhi amo ang Bagyo Doming. Nga gumawas na ha Philippine Area of Responsibility hanya na nga simana. Tika nga News Bureau, ang Philippine Information Agency Eastern Visayas para sumat panahon. Ini Herubin Minyano, ini ang iyo agenda, Hautso. Editorial! Putro nga mag-aabri ang klase nga mabalik ang risyo han kada kwarto han mga eskwelahan ha bag-o nga hugla han tinuig nga pag-aram. Ug sa may batyan ang bagting hauna nga adlaw ang pag-abre ang klase, usa nga importante nga buruhaton ang urusa ngan burublig nga pag-andam agud masigurado nga ang kada bata in masulod ha talwas, malimpyo ngan huyayag nga liburan. Ang tema na bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman in nagpapahinumdum nga ang edukasyon in dirila responsibilidad han mga magturutdo ngan mga labaw ha eskwelahan. Ini in responsibilidad gihapon han bubos nga komunidad. Ipinaagi han bayanihan nahihimo ang pagkaurusa han mga kag-anak, mga estudyante, opisyalis han gobyerno, pribado nga sektor, ngang iba pa nga mga grupo na kabakyang agud maandam ang mga liburan ha pag-abre ngan pagtikang han klase. Yan nga simana, makikita naton ang mga voluntaryo nga nagbuburublig, paglimpyo han mga ruwang ha eskwelahan, pag-ayad han mga ruba nga mga lingkuranan ngan lamesa, pagpintura han mga bongbong ngan pader ngan pag-ayad han iba pa nga mga gamit ha eskwelahan. Ini nga mga simple nga mga buruhaton inda ko nga amot ha paghimo hinmumutangan nga nagaaghat han mga kabataan nga mag-aram hinmaupay. Igin papakita dinhi nga ang kalangpusan han edukasyon in bunga han urusa nga paggios han komunidad. Pero diri natatapos ang bayanihan hauna nga adlaw han klase. Ang tinuod nga suklanan in nakikita han matulanoy ngan padayon nga pagkaurusa agud mabaton ang mga ayat ha edukasyon sugad ang paghingulang ang mga gamit ngan pasilidad, mga libro ngan gamit ha pagtutdo ngan suporta hanga tanan nga paghinga o panginahanglan han mga nag-aaram ngan mga magturutdo. Ang pagkaurusa in mahinungdanon nga sabigan agud makabot ang dekalidad nga edukasyon para han nga tanan. Ang katuhayan ha mga eskwelahan insuklanan han nagkakaurusa nga komunidad. Kun ang kada tagsa in naamotin oras kusog ngan pagpaid na rig-on ang pundasyon hanibaro nga mapawa ang kabubuwason han mga kabataan.
hati arabot nga pag-abrihan klase, tinaot unta nga magpabilin ang bayanihan agud masigurado nga ang kada nag-aaram in may higayon nga mahibaro o muswag ngan mangandoy hausa nga eskwelahan para hanira malamrag nga kabubuwason. Para han editorial ako Herian Arinto, ini ang iyong agenda a 8. Iyo pala himbatian ang pinakauring impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa ang gobyerno nga nakakabenepisyohan mulupyo. Damang salamat ang iyo pagupod haamon hini nga edisyon. Kami magpapabiling nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod ngay gayon. Ini ang iyo Agenda House Year 2. Agenda House. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda House, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasubong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tubtog ha sunod gayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo agenda. Puro himang raw HST. Puro himang raw HST. Usang nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades ng mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino, labi na ang mga istihanon. Puro himang raw HST. Puro himang raw HST. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kauswagan ang mulupyo. Puro himang raw HST. Yan na aanhiyan yung mga kasugbo ha Philippine Information Agency.